Okay, isang magandang umaga po sa lahat ng mga naggagandahan at naggagwapo ang mga anak ng Diyos. Ayun, sabi ko na pag yun ang sasabihin, talaga malakas ang amen eh. No, napapaghalata talaga kung sino ang anak ng Diyos. Bakit pagkakailangan talaga sasabihin ko kay Pastor yan, no? Kaya nga pag binate may kasamang ganun talaga para malakas ang ang amen eh, no? Kailangan meron laging naggagandahan at naggagwapuhan. Lalo na siguro pag sinabayan ko pa ng matipuno. Yon, at nagseseksihan. Ay nako, talaga naman. Ang lalakas ng amen. Sino nga naman ang tatanggi? Diba? Walang kahit na sino ang tatanggi sa bagay na yan. Pagkatotoo lamang po yun, diba? Wala pong ginawa ang ating Panginoon na hindi magandang tignan. Yeah, politically correct term yung ginamit ko, di ba? Para walang ma-offend. Lahat po tayo nilikha ng Diyos sa kanyang imahe at sa kanyang wangis. Kaya pa may nagsabi sa yung isa kang dakilang P, sabihin mo, ikaw lang yon kasi ako anak ng Diyos. Di ba? Unless may Kristo ka sa puso, wala kang karapatang magsabi sa akin ng ganyan. Amen? Okay, so maliwanag po ba yung arrive ko sa inyo? Rinig na rinig nyo, basta talaga may maganda, pogi, sexy, matipuno no? Malinaw na malinaw ang dating po ni Tita. Yon. So, katulad po ng sinabi ni Ninang kanina, wala po ang ating beloved pastor. Siya po ngayon ay nagpunta sa Pangasinan. Actually, last month, hindi siya nakapunte. Diba? So, sinagad niya yung buong buwan. Pero mukhang may sisintensyahan po sa Alaminos ngayon. There is a big urgency na makauwi siya doon. Kaya kailangan niyang pumunta doon. So, patuloy po nating ipag-pray, isama sa prayer ang mga kapatid po natin na nasa Alaminos, okay? Dahil hindi lamang po tayo ang anak ng Diyos, kundi maging sila rin po mga anak ng Diyos. Amen? So, dahil nakuha ko na ang inyong mga tenga, ibig sabihin, nakikinig na kayo, dapat talaga ganun ang simula palagi, para nakikinig eh. Para ang hindi amen, P. Yan, P. Yan. O, yan usapan. Ang hindi amen, P. Yan. Approve ba? Approve? Approve. Yan, Ang makita kong hindi umamen, sasabihin ko, isa kang P. Dahil hindi ka nag-amen. Alright? Now, to be part of what God is saying to us in this very hour is very essential. Kung paano pong naging attentive ang ears ninyo nung sinabi kong naggagandahan at naggagwapuhan, mas lalo po sanang maging attentive ang ating pandinig sa sasabihin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Wow, talagang ayaw masabihan ng P. Okay. That is why if God is saying something, regardless as who is standing in front of you, whether it's a formal church service like this, or in a small group, or in a cell group, or in a Bible study, it's very important po na makikinig tayo. Okay? So, hindi po pwede na nakatingin lang tayo dun sa speaker, pero yung pala, yung ating kaisipan po, nagwa-wonder kung saan-saan. Okay? Hindi po tayo mga ligaw na kaluluwa, at lalong hindi po tayo ligaw na spirito, na hindi po natin alam kung saan po ba tayo dapat patutungo. So kung kailan naririnig natin na umaalingaw-ngaw ang boses ng Panginoon, dapat attentive po ang ating pandinig para malaman natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, sa isang call center po, napakahirap po kasi 'di ba may nakapasak na headset sa mga tenga ng mga ahente. Tapos yung mga supervisors po nila, pagka may mga immediate updates na gustong sabihin, wala naman pong mga microphone yung mga supervisors. So ang ginagawa lang po nila, isinisigaw lang po nila yung mga updates.
Na, kumbaga, rumoronda silang ganyan sa bawat bay, isinisigaw nila kung ano yung mga dapat na malaman kagad ng mga ahente. Ngayon, kung ikaw, may call ka, paano mo maiintindihan kung ano yung sinasabi ng supervisor mo? Hindi mo maiintindihan, di ba? So, ang tendency, mami-miss out mo kung ano yung updates. Ganon din po pagdating sa pagdinig natin sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede na meron po kayong incoming call ngayon. Okay? Lagi po dapat avail kayo. Ibig sabihin, available kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi kasi ibig sabihin na nakaupo tayo dyan at nakatingin tayo sa speaker, nakikinig na tayo sa sinasabi ng speaker. Lalo na pag tumagal-tagal pa yung oras at tanghali pa yung panahon, mamaya makikita mo na yung dating naglalakihang mga mata, sumisingkit na. Tama, mali. Kaya mas na-appreciate pa namin yung iba na tumatayo na medyo palundag-lundag dun sa likod at tinatanggal nila yung antok nila. Aminado po ako na miski kami na nakaupo dyan sa harap, pag uminit na po yung panahon, napakahirap na i-maintain yung attention o yung focus dun sa nagsasalita. Pero yun yung sinasabi ng kaaway sa atin. Diba? Yun yung kanyang kapamaraanan para agawin sa atin yung mana na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na yon. Okay? Sabi ng ganon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Tama? Because God has already forewarned us sa mga bagay na yan, di ba dapat meron tayong decision na dapat gawin na mentras mahina ang ating laman, palakasin pa natin ang ating spirito lalo. It is not the flesh who is going to subdue the spirit, but it is the spirit who is going to subdue the flesh. Sa Tagalog po, hindi ang laman ang tatalo sa spirito, kundi ang espiritu ang siyang dapat tumalo sa laman. Amen? Okay na po, uwian na tayo. Okay. People who would, you know what? Sa loob po ng isang church, kahit na anong salita ng salita at ubos ng boses, laway at panahon ng kung sino man ang tumatayo sa kalagitnaan, kung ang isang tao ay hindi willing magbago, alam mo ang gagawin yan? Patuloy yan na uupo dyan na akala mo nakikinig lang. Patuloy yan na magsasalita, na akala mo meron siyang naintindihan. At patuloy yan na magkokomento na akala mo meron siyang mabuting na itutulong. Pero ang totoong tao na nakikinig, hindi lamang siya ay iimik lamang pagdating ng pagkakataon na kung saan kinakailangan niyang umimik at alam niya na merong nilalaman ang kanyang sasabihin. Tama po ba? Yung mga tao na marunong sumunod sa Diyos, patuloy silang susunod sa Diyos. Pero yung mga tao na patuloy na magmamatigas at nagpe-pretend, let me use the word, pretentious, and patuloy na magpapaka-ipokrita, hard word? It is. Mahirap lulunin? Oo. Totoo ba yun? Lalong oo. Kumukonti, dumadami ang P. Diba? Dumadami ang P. Akala nyo, Ito advantage ng nasa harap. Okay? Kitang-kita ko kung sino yung mga P. Kayong mga nakaupo, kayo lang nakatabi ang makakaramdam kung P yung katabi nyo o hindi. Di ba? Pero ako na nakatayo dito, sakop ko kayo lahat. Ang laki ba naman ng mata ko to? Di ba? Pag hindi ko pa kayo makitan lahat. Alam niyo po, next year, we are hoping that we're going to build our church. Di ba? And then, we need big amount para maiproduce po yun. Pero, alam niyo yun, kahit na meron tayong what is that? Expectations na meron tayong gastusin na malaking amount for next year. I praise God kasi nakikita ko na ang bawat isa sa atin ay cool and confident.
Naman ha, cool and sexy na, maganda. Ngayon naman, cool and confident ang ginagamit ko. Ang bawat isa ay cool and confident in the knowledge that God is going to provide everything that we need. And salamat po doon sa mga tao na patuloy na nagpa-participate sa pagbibigay para sa building the temple. Because you know that you are not building a building only, but you are building the future of our children. Amen po ba? So hindi natin alam pagdating ng panahon kung sino yung i-raise up ng Panginoon uli pagkatapos namin, di ba? Pero hindi ibig sabihin no, na porket tapos na yung time namin, doon na rin nagtatapos ang lahat ng bagay. Because God is a progressive God, I'm pretty sure na kung sino man yung tatayo sa harap ng mga anak ng Diyos, I'm sure na kung ano man yung sinimulan namin, by God's grace, patuloy nilang ipagpapatuloy ito. And kung ano man yung na-accomplish nung time natin, mas dodoble pa yung magiging accomplishment nila sa time nila because we are setting a good example to them. Amen? So, I'm not saying na yung mga batang yan na yon. Because there could be a bigger chance na yung mga YP natin ngayon o yung professionals natin ang susunod pa. Diba? Hindi naman siguro sila pwedeng lampasan ng Panginoon. Diba? Pero as the now responsibility, our responsibility is to take care of the next generation pa. We do not just stop to our generation and the following generation, but we should think of the next generation after this. Amen? Ganun dapat lagi, kasi ganun kung magplano ang Panginoon. Hindi niya lang inisip si Eva at si Adan. Nung create niya si Eva at si Adan, kundi inisip niya pati ng pangalan ng latest na baby natin ngayon? Elizabeth. Naku, Elizabeth din. Kundi pati si Elizabeth, inisip niya. Unless meron pang mas baby ngayon na nasa loob ng tiyan, ng kung sino man nandyan ngayon. Di ba? I-claim na kung sino man yon. Ha, Michael? Ikaw? Ganon, Mike? Okay? I-claim na kung sino man yung nandyan. Pati yung baby na yan, naisip na ng Lord. So kung paano nag-set ng example ang Panginoon sa atin of thinking of the future generations, ganon din dapat tayo. Amen? So for the meantime, reminder po sa mga pledges, including us, okay, mag-alala. Ganon. Talagang napaka-faithful ng Panginoon kasi hindi siya tumitigil to give us the opportunity para tayo ay makapagbigay ng pledges. 'Di ba? Bumagal man halimbawa for some, pero it doesn't mean that it stopped. 'Di ba? Because there is always a season for everything. Amen? Basta ang importante lang, yung heart natin patuloy pa rin na nagde-desire na we go on, we push on. Ganun din po yung hindi lang desire, kundi talagang yung action na kasama ng desire, then we will indeed move forward. Amen? So, forwarding to that, alam niyo po ba na dahil sa mga desire na inilagay sa puso ng bawat isa sa atin ng Panginoon, pati po yung mga promises na ibinigay niya sa atin these following years, pansinin niyo po, di ba? Year 2000, nagbigay ang Lord ng mga prophecies para yun yung tinatawag na decade of destiny. Correct? Most of you are aware of that. Kung hindi,